pagkuha po ng hustisya? Sa bahagi po ng Rise Up for Life and for Rights, siyempre po, ang mga pamilya po ay umaasa dito na ano talaga, magtuloy-tuloy yung kaso. So, at marahil sa ibang mga pamilyang biktima ay gano'n din po yung inaasahan. Kaya abangan po natin kasi ano pa, ilang araw pa at mamaya pa na yung pasimula. Kaya ano po, magandang matutukan din ito, Yes. no, lalo yung mga pamilya ng biktima para makita natin yung proseso, paano ba natin, yung nga dahil matagal itong inintay at sana Yes. po ay tuloy-tuloy. Yun naman po yung yung inaasahan po natin dito. Yes. Ma'am Robilin, meron po ba tayong programa na gagawin po dyan na kasama po ang mga pamilya po ng biktima po ng AJK? Actually po kahapon nagkaroon ng gawain dito na kung saan kasama po yung mga taga-suporta ng mga pamilya ng biktima. Nagkaroon yung Duterte Panagutin, nagkaroon po ng halos 2 oras na programa na ipahayag ng isa para po dito sa gaganaping confirmation of charges. At mamaya po, magkakaroon din ng sama-samang paglalakad, magmamarcha po papunta sa ICC para kumbaga ay send off yung mga papasok po dun sa loob kasi hindi lang po lahat ay makakapasok dun sa loob. So, yun po, magkakaroon din po ng maikling programa para po dito sa panimulaan ng confirmation of charges. Okay. Pero kayo po ma'am, makakapasok po ba kayo? Ano naman po, kasama, nagkaroon naman po kami ng pagkakataon at meron kami dito, binigyan kami ng certification na pwede kami makapasok po sa loob. So, abangan din po natin yun. Opo. Ma'am Robilin, meron pong depensa, alibay po ang kampo nitong si dating Pangulong Duterte. Lalo po yung kanya pong binanggit po ng kanya pong abogado, ito po nga si Attorney Kaufman, na hindi na po nakakaintindi or meron na pong parang cognitive na which is ay parang pagkaulyan na po at hindi na po nakakaintindi po ito pong si dating Pangulong Duterte. Your thoughts with this mga alibay po nila, ma'am? Yun po, kasi nga nakasulat siya, nakapagbigay siya ng pahayag sa ICC na matanda na siya at maano na. So, ibig sabihin, alam niya na may magaganap. So, sabi nga ay isang panibagong ito. Ulit, yung the usual na-expect natin sa dating Pangulo na hanggat makakalusot ay lulusot. So, pero sabi, yung naman po ng ICC, parang isa rin sa kanyang tawag dito, panuntunan na kahit wala siya doon, ay pwede po magpatuloy kasi panimula, ano pa naman ito, presentation ng mga charges. Yes. So, kakatawin, yung mga lawyers niya ay kakatawanin siya at may balita rin, di po ba, na may mga tawag dito, may mga kaalyado siya na sila Miguel Dea at iba pa na pupunta rin. So, ibig sabihin, alam niya yung magaganap na panibagong alibay na kaya hindi siya mag-appear, kumbaga. Pero gano'n pa man, tuloy-tuloy pa rin po. Kaya, yun, abangan po natin. Yes po. Ma'am Robilin, your point of view po na, di ba parang tayo gusto natin mabilis po yung trial para mabilis po yung action kung ano po ba ang katotohanan para sa ganon ay hindi na po tumagal po itong kaso. Ano po bang thoughts po ninyo or nakikita po ninyo kung bakit parang nadidelay, lagi pong ino-hold yung hearing po na ito, Ma'am Robilin? Yun nga po, di ba dapat nung nakaraang taon pa ito, so Yes. Lahat ay gagawin ng defense para makalusot, para hindi matuloy. Oo, kaya yun po yung pangunahing nakita namin. At sabi nga siyempre karapatan din nila yun. Yes. Kumbaga yung lahat ng karapatan na pwede nilang gawin, nakakamtan ng dating Pangulong Duterte. So again, ito ay hindi po nakamtan ng maraming biktima na walang due process, na lang, pinakakabahay, at yung kanyang pag-utos na pagpatay. So nakita namin ito na talagang yung
pinagkait niya sa pinaslang niya. Eto ngayon, natatamasa niya, di ba? Binibigyan siya ng due process at lahat ng kaalwan para sa kanya kasi itong pong hearing, parang after an hour, may break pa, no? Kung saka na. Yun, so, ibig sabihin, yung ICC ay may patas na pag-ano sa defense at sa prosecutor at sa mga kinatawan ng pamilya ng biktima. Yes. Yun po. Ma'am Robelina, may mga nilabas din po na co-perpetrators po sabi po nga war on drugs po natin po nga dating Pangulong Duterte na senador dito sa ipong bansang Pilipinas na what do you think po na nauna po siya at ito wala pa pong mga warrant of arrest po para po sa kanila at ano po yung nakikita po with this kind of scenario po ngayon regarding nga po sa mga co-perpetrators po ng dating Pangulo dito sa war on drugs?